Baka sumasalok po o may isang coordinator na pabalik-balik sa China na siyang may hawak nitong mga propagandista. Di ba? Ginawang hanap buhay. Sabi dito mga kababayan sa balita, actually noong December 1 po ito, kaya lang hindi natin take up. Ngayon natin pag-usapan. Sabi ni Secretary Anyo, China using information operations daw to turn Filipinos against each other. So pinag-away-away tayo. Matagal na po. Galingan po ninyo. Secretary Anyo, yung intelligence gathering ninyo. Kahit niya, Mr. Maravillas, walang malalim na intelligence gathering. Di ba obvious yung palaging naririnig natin doon sa isang istasyon, yung iniimbestigahan ng Kongreso na baka ma-cancel. Doon natin niya, Mr. Maravillas, palaging maririnig yung mga propaganda. Yun nga po, ginagamit yata, mga kababayan. May collabs yun, mga kababayan, with the China Global TV yata yun, TV network. May pinirmahan yata na, pinablish nila po yung sabing collaboration pala. Ano nga po ba, ano nga po ang translation ng collabs? Pumasok sa isip ko, sa buhatan. At alam ninyo kung sino yung padrino? Yan ang report po, mga kababayan ng Abante. Yung Abante News, kailan ito? July 19 pa, 2023. Sabi dyan, Digong, pumadrino kay Kibuloy sa China. Ito pa, mga kababayan, July 18, sila yung nag-publish, SMNI News, Cagayan Valley. SMNI News collabs with CGTN. Yung China TV mismo. Siguro, sa pag-resume mga kababayan ng investigation sa issue ng fake news po ng Congress, I think kailangan na silipin din ninyo po ito. Tingnan ninyo, examinin ninyo, baka may violation sa franchise ang ganitong pakikipag-collabs. Di ba? Tama niya, Mr. Maravillas. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story nitong sinabi ni Anyo, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayosan niya Mr. Maravillas. So ito yung sabi ni Anyo, mga kababayan, na kung magamit yung China ng tinatawag na information operations para pag-awayin ang mga Filipino. Ayan po.
China is deploying strategic information operations to sow discord among Filipinos, sabi po ni National Security Advisor Eduardo Anyo. So, imbestigahan na po ninyo itong mga nagsasalita sa mainstream media at saka may mga organizations, may mga vloggers. Ang karamihan sa mga vloggers na to, mga DDS. Di ba? Baka sumasalok po o may isang coordinator na pabalik-balik sa China na siyang may hawak nitong mga propagandista. Di ba? Ginawang hanap buhay, mga kababayan, yung pagtatraidor sa ating bayan. Pinag-aaway-away yung mga mamamayang Pilipino. Kampi sila sa interes ng China kung ano-anong pinagdadaldal, mga kababayan. Sabi dyan, I have come to realize that China's multifaceted approach includes information operations that are specifically designed to create divisions within our nation. Anyo said in his speech during the inauguration ng Coast Guard Station sa Pag-asa Island. Yun din yung sabi ng mismong si Commodore Tariela. Siya yung unang nagsabi niyan. So sabi niya, this type of operations comes amid the government's push to unite the Filipino people in our stance on the West Philippine Sea, sabi po ni Anyo. In earlier statements, Defense Secretary Gilbert Teodoro and Philippine Coast Guard spokesperson J. Tariela have also raised alarm over China's alleged use of information operations to spread false or questionable narratives online amid tensions in the West Philippine Sea. So, ano yung gagawin ninyo? Alangan man, press release lang kayo ng press release. Wala kayong gagawing konkretong aksyon. Sabi nga natin, alam naman ninyo kung sino yung mga pro-China. Di ba? Yung mga personalities na pro-China, yung Chinese propaganda, yung kanilang inililimbag sa kanilang social media accounts. Yung iba, may mga programa pa sa mainstream media at may mga organisasyon na nag-host, mga kababayan, ng mga forum para niya Mr. Maravillas. Alam ko na yan. Yung sa Quezon City po, yung nagtitinda ng pandesal. Di ba? Pure Chinese propaganda po, yung inililimbag doon, yung laging maririnig po natin. Di niya Mr. Maravillas yung pinakita mo na si Maudigs nagpadrino kay Kibbs. Ayong balita po sa Abante News. Ito po siya, pwede ninyong i-search. Biglang lumitaw na nga lang ito sa timeline ko. Sabi dyan, Digong pumadrino kay Kibuloy sa China. Abante News, July 19, 2023. So sabi diyan, hindi nag-iisa si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte sa kanyang pagtungo sa Beijing, China noong Lunes dahil kasama rin niya ang mga executive ng Sunshine Media Network, ang media entity na minamay-ari ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kasama pala si Kibbs po. Ang biglang lumitaw si Diggs, kausap si Xi Jinping. Wala man pong authority galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Biglang kinausap po, magkasama pala sila. Matatandaang nakaharap ni Duterte si Chinese President Xi Jinping sa Jiaoyutai State Guest House sa Beijing. Kaya marami ang nag-isip tungkol sa pakay doon ng dating Pangulo ng Pilipinas. Sa isang Facebook post, ibinahagi ng SMNI na ang kanilang executives ay nakipagkita sa kanilang counterpart na state-run na China Global Television Network o CGTN upang pag-usapan ang partnership para sa mas efficienting information dissemination. O baka ito na po, Mr. Anyo, Secretary Anyo, yung sinasabi ninyo na yung China is using information operations? Di kaya malamang niya Mr. Maravillas. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng hearing po, sa possible violations ng SMNI doon sa pagpapalaganap ng sabi, fake news, accusing
Martin Romualdez na ginastos ang 1.8 billion na travel expenses. O ngayon, sa December 5 po, magre-resume yung hearing. Baka pwede ninyo itong isama sa dapat nakalkalin at tingnan kung wala itong violation sa franchise na ibinigay ninyo sa SMNI. May collapse daw sila. So malalagay po sa peligro yung national security natin. Malalason po yung isipan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya imbes na magkaisa tayo, ayun, nag-aaway-away. Yung iba kumakampi na po sa China. Kasi may mouthpiece yung China rito. Nag-collapse sila, oh. Hindi man po tinatago. Sabi diyan, sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang SMNI News at CGTN ay mag-aatid ng komprehensibo at maasahang coverage ng balita sa kanilang mga audience ayon sa pinos ng SMNI. Hindi malinaw kung kasama rin sa biyahe ni Kibuloy sa pagtungo ng mga executive ng SMNI sa China. Wala rin si Kibuloy sa mga larawang pinost ng broadcast network sa social media. You see, nag-post po sila. Ipakita ko po sa inyo. Ito siya. SMNI News, Cagayan Valley. Sabi diyan, July 18, SMNI collabs with CGTN. SMNI News at CGTN ng China TV naghanda na sa pagbuo ng partnership para sa mas madaling pagpapalaganap ng impormasyon. Malamang niya Mr. Maravillas dahil sa investigasyon na ginagawa ngayon ng Kongreso, yung mga balitang yan, i-delete. Malamang na-picturean na rin po ito mga kababayan ng mga taga-Kongreso. Di ba? Ang pagkikipagtulungan ay naglalayong pausayin ang pagpapalitan ng mga balita at isulong ang mas malalim na pag-unawa sa mga kasalukuyang usapin sa pagitan ng dalawang media organizations. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, ang SMNI News at CGTN ay mag-aatid ng komprehensibo at maasahang coverage ng balita sa kanilang mga audience. Binigyang diin ng inisyatiba na ito ang kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon sa pagbabahagi ng magkakaibang pananaw at pagpapaunlad ng isang mas informed na global community. Ang pagpupulong sa pagitan ng mga executive ng dalawang network ay naganap sa Beijing, China. O yan po, mga kababayan, yung mga picture nila. Sa kabagaan niya, Mr. Maravillas. Yan nga po ang nakakalungkot na mga pangyayari. Tingnan natin po, baka masuplan na natin ito with the investigation ngayon na ginagawa ng Kongreso, reviewing the possible violations sa franchise ng SMNI na ginagawa po ng Kongreso. Baka po makasama ito. Ayan man lang po, mga kababayan. Baka lang po gusto ninyong itry ito. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo po sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.